So, uulanin na ba ngayon ang Iran ng malaimpyernong pag-atake mula po sa Amerika? Okay, ito, pag-usapan po natin ngayon mga sangka itong matinding balita tungkol po dito sa banta ni Donald Trump. So today nga po mga sangkay, ito po yung araw na tapos na ang 48 hours na deadline ni Trump sa kanyang ultimatum. Now, the question is, gagawin ba ni Donald Trump ang malaimpyernong pag-atake sa Iran? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, tayo po ay malapit nang makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman, ikaw na nanonood ngayon, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, ito pag-usapan po natin. Alright, so ito yung balitang-balita mula po sa international. Itong si Donald Trump ay nagbabala, no? Nagkaroon po siya ng 48 hours ultimatum. At ayon po sa kanya, there will be living in hell if Strait of Hormuz not opened by Tuesday. So today po ito, mga sangkay. Isang panibagong mungkahi para sa agarang tigil putukan ang isinusulong ngayon sa gitna ng mahigit 5 linggo ng gyera sa gitna ng silangan. Nagbigay rin si US President Donald Trump ng bagong deadline para makipagkasundo ang Iran. Kaso ayaw ng Iran eh. Ayaw nila makipagkasundo. Talagang pumapalag, mga sangkay. Saksi si Chino Gaston. Madaling araw kanina muling namataan ng mga missile sa himpapawid ng Tel Aviv at iba pang bahagi ng Israel. Hanggang umaga, umalingaw-ngaw ang mga sirena. 4 na bangkayang na-recover. Grabe, no, mga sangkay. Kita nyo, kahit Israel, na mayroon po silang Iron Dome, pero napapasok pa rin. Bagamat hindi ganun kalaki ang damage, pero mayroon pa rin po talagang tumatama. Mula sa isang residential building na tinamaan ng Iranian missile. Sa Israel ito, may pumanaw na mga sangkay, oh. Kahapon sa lungsod ng Haifa. Tinamaan din ng airstrike nitong weekend ang isang oil refinery sa Bahrain. Ang Israel gumanti ng airstrike at nagbandang sisirain ang infrastruktura ng Iran at isa-isang pupuntiryahin ang mga leader nito. Inako din ng Israel ang pagkakapatay Grabe. sa pinuno ng intelligence organization ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Alam niyo mga sangkay, kasi itong Israel, kaya ganun po sila kagagaling na napapatumban nila yung mga leader ng Iran. Kahit ano pa yung mga kalaban nila mga sangkay dyan sa paligid. Kasi yung intel nila ay magagaling. Lalong-lalo na po yung mga Mossad. Yung mga Mossad, mga sangkay ng Israel, yan po mga sangkay yung parang mga CIA ng Israel. Pero ito lang, tataka ako bakit hindi kasama dito yung Prime Minister ng Israel. Nasaan kaya ngayon? Bagay na kinumpirma ng state media nito. Mahigit 5 linggo na ang gyerang napaulat na kumitil na mahigit 5,000 sa Middle East Grabe. at nagpasipa sa presyo ng langis sa iba't ibang panig ng mundo. Nagbabala si US President Donald Trump sa Iran, bobombahin ang energy at transport infrastructure ng Iran kung hindi sila makikipagkasundo. Ayan ha. Kung hindi sila makikipagkasundo, at sa kasunduan na ito, ang mangingibago, ang magdidikta, Amerika, hindi po yung Iran. Ganun po yung. Kaya ang Iran, mga sangkay, ayaw po nila. Kasi didiktahan sila ng US. Sabihin ng US, okay, sige, tapos na yung digmaan, pero umalis na kayo dyan sa opisina ng gobyerno. Lumayas kayo. Kasi meron nga daw ipapalit si Donald Trump dyan. Ewan ko kung ito yung royal family, mga sangkay, ng Iran. Meron pong royal family ang Iran kasi dati bago pumasakop itong mga sangkay ng Islamic Republic, ang nangyari, pinalayas po itong royal family, yung hari, queen, at
prinsipe nila, mga sangkay, buong pamilya, pinalayas at yung iba, itinumba, mga sangkay. So, ganun po ang nangyari. Ngayon, ewan ko, sinong ipapalit ni Donald Trump na siyang mamumuno na rin sa Iran. So, ngayon, etong banta, open the Strait of Hormuz or you'll be living in hell. Sabi po dito, mga sangkay, mukhang magpapaulan po ng sandamakmak na pag-atake. O bubuksan ang Strait of Hormuz sa Martes. Sa isa pang post, nagbigay siya ng eksaktong oras, alas 8 ng gabi, Eastern Time, o alas 8 ng umaga ng Miyerkules, oras sa Pilipinas. So ang mangyayari dyan, since Tuesday, ayan po, Tuesday. Ayan na po guys ha, may deadline na. Tuesday, 8 p.m. Dito, morning po ata ng ng Wednesday. Ulitin natin. Alas 8 ng gabi, Eastern Time, o alas 8 ng umaga ng Miyerkules, oras sa Pilipinas. Okay, ayan na. 8 a.m. yan. Dito sa Pilipinas, sa Miyerkules. Tingnan po natin, mga sangkay, kung tututuhanin na po ni Donald Trump. Kasi ang Iran nagsalita na. Hindi daw po talaga sila susunod. Ayaw po nila makipagkasundo. Ayon sa isang source ng Reuters, may isinusulong na plano para sa agarang tigil putukan na susundan ng mas malawak na negosasyon sa loob ng 15 hanggang 20 araw. Kausap daw ng Army Chief ng Pakistan, sina US Vice President J.D. Vance, Special Envoy Steve Witkoff at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Sa ilalim ng anyay Islamabad Accord, magkakaroon ng pinal na pag-uusap sa kabisera ng Pakistan na Islamabad. Kasama sa posibleng maging kasunduan ang pangakong hindi gagawa ng nuclear weapon ng Iran kapalit ng pag-alis ng ilang sanctions at pag-release ng frozen assets. Ayon naman sa Foreign Ministry ng Iran, may mga demand at posisyon ng Iran batay sa interes nito at ipinarating ito sa pamamagitan ng mga intermediary. Dagdag nila, hindi akma ang negosasyon sa mga ultimatum at pagbabanta. Wala pang tugon ng Amerika sa mga napabalitang plano para sa ceasefire. Ayon sa Department of Migrant Workers, maraming OFW ang hindi makabalik sa Middle East dahil sa patuloy na bakbakan. Gumagawa pa tayo ng talaan in terms of kung sino yung mga hindi makapanumbalik. Galing ako sa Middle East at meron talaga mga sektor na apektado. Hospitality sector, transport, restaurants, at pati construction nga eh. So, sila muna ay inaabisuhan natin, wag muna magpatuloy kung wala naman dadatnan na mga trabaho sa abroad. Correct, totoo yun. Pupunta ka doon, delikado yung situation, di mayayari ka din. Diba? Talagang buwis buhay yun. Meron din kasi mga pinapauwi. Isa sa mga tulong ng gobyerno ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa na layong bigyan ng ayuda at tulungang magnegosyo ang mga hindi makaalis ng OFW. Ako si Chino Gaston. Okay, so ayan po ang situation, mga sangkay. So tandaan po ninyo, sa Miyerkules ng umaga, yun daw po yung simula ng kung ano mang gagawin ni Trump. Uulan na ba ng malaimpyernong pag-atake? Abangan po natin. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.